Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, Good morning po, at Father. maligayang Pasko po sa ating lahat. No? Salamat sa Diyos. Salamat nariyan ka. Pagkatapos ng pagkapuyat, gising ka ng maaga para magsimba sa unang misa ng Pasko. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa iyo. Sa ating ebanghelyo, ang pagninilay ay nakatuon kay Jesus, ang salita ng Diyos. Sa totoo, sa ating mga pagninilay nitong nakaraang simbang gabi, ang binigyang diin natin ay ang katotohanan matagal nang ipinangako ng Diyos na siya'y magdadala ng tagapagligtas sa atin. At sinasabi na ang pagpapadala ng tagapagligtas ay hindi naging agad-agad. Naging napakatagal, nakakainip ang pag-iintay. Ang mga Hudyo halos nawawalan na yata ng pag-asa. Ano ba naman ang salitang iyan ng Diyos? Ano ba naman yung kanyang pangako? Hindi pa talaga siya maaasahan? Hindi ba niya talaga tutuparin ang kanyang pangako? Pero sa pagdating ni Jesus na tagapagligtas, sabi ng Ebanghelyo, hindi siya kinilala ng mga Hudyo. Hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga kababayan. At ito ang isang sinasabing nakakalungkot na bahagi ng Pasko. Sa matagal na panahon, inintay nila ang katuparan ng pangako ng Diyos. At nang dumating ang oras na tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako, hindi naman tinanggap at kinilala ang sanggol na si Jesus. Bakit? Sapagkat ang konsepto ng mga Hudyo ng tagapagligtas na darating ay hindi bilang sanggol, lalo na sanggol na nakahiga sa sabsaban kasama ng mga hayop. Tagapagligtas ang iniintay namin. Mesiyas, yung mag-aahon at magpapalaya sa amin sa pagkaalipin, sa hirap, sa pasakit. Ano ba naman ang magagawa ng sanggol? Kaya para sa mga Hudyo, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi namin tatanggapin ang sinasabing sanggol na tagapagligtas na yan. Kaya di ba, kung pamilyar tayo sa mabuting balita na palaging ipinapahayag sa atin, hindi talaga tinanggap ng mga Hudyo si Jesus. Naging napakahirap para kay Jesus na kumbinsihin ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Kaya nga malinaw ang sinasabi dito sa Ebanghelyo. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi man siya tinanggap ng mga Hudyo, mayroon din namang mga tao na tumanggap, kumilala, at nanalig sa Kanya. At yung mga taong yun ay tumanggap ng biyaya
na maging anak ng Diyos. Ito yung sinasabing exchange gift sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ibinigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak bilang regalo sa atin. At tayo naman bilang mga tao, sa pagtanggap natin ng regalong ito mula sa Diyos, tayo ay nagiging kanyang mga anak. Hindi dahil sa laman, hindi dahil sa anumang kalikasan o sa kagagawan ng tao. Naging anak tayo ng Diyos sa bisa ng binyag, at ang pagiging anak na ito ng Diyos ay buhat sa Diyos. Kaya iyon yung pagpapalitan ng biyaya sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ngayong araw ng pagsilang ng ating tagapagligtas, tanggapin natin at kilalanin natin si Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Huwag tayong tumulad sa unang Pasko kung saan ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ang kanyang mga kababayan sa kanilang kaabalahan sa maraming bagay, ni hindi nga nila napansin na doon pala sa Bethlehem ng Judea isinilang ang tagapagligtas. Masyado silang naging occupied ng iba't ibang mga kaisipan o gawain. Hindi nila nalaman at hindi nila naramdaman ang napakahalagang pagtugon, pagsagot ng Diyos sa kanyang pangako. Tahimik na tahimik ang naging pagdating ni Jesus. Simpleng-simple ang naging setting ng kanyang kapanganakan. At napaka-ordinaryo ang mga naging kasama niya doon sa Belen. At ito ang pagka-Diyos at pagkahari ni Jesus. Ang kanyang pagka-Diyos at pagkahari ay nakasentro sa mga simple, ordinaryo, at hindi pinapansin ng lipunan. Mga pastol, mga taong walang sinasabi sa buhay, mga taong kumikilala sa Diyos sa kabila ng kanilang kahirapan. Kaya iyan ang unang Pasko. Kaya mga kapatid, gawin nating bahagi ng ating buhay ang ating Panginoon at makakasiguro tayo ng buhay at kaligtasan. Amen.